Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog, ang aklatang pusa. Nagsimula ang lahat sa masukal na bakuran ni Aling Salvasyon. Dahil laging madilim sa tahanan niya, tinatambakan ng mga tao ang lote ng sari-saring basura. Takot sa tao si Aling Salvasyon. Bibihira siyang lumabas, kaya di napapansin ang tambak ng basura sa bakuran. Mas nanaisin pa niyang makipaghuntahan o makipag-usap sa mga aklat. Isang hating gabi, walang tigil ang salimbayang iyaw sa kanyang bakuran. Napilitang lumabas ng tahanan si Aling Salvasyon. Tinuklas niya kung saan nagmumula ang ingay. May kumaluskos. Naggalawan ng mga tuyong dahon. Nang kanyang lapitan, tumambad ang 4 na kuting sa kahon ng sapatos. Kahit hindi naging isang ina, lumitaw ang katangian niyang mapagkalinga. Lahat yata ng puso'y matutunaw sa nagsusumamong titig ng mga kuting. Hindi niya alintanang mga itim na kuting ito. Pamahiin ng marami, nagdadala sila ng kamalasan. Dali-dali niyang kinuha ang kahon at dinala sa tahanan. Doon nagsimula ang alamat. Kumalat ang balitang kung may nais kang iligaw na kuting, itapon mo sa masukal na bakuran sa kanto ng Pook Palaris. Dooy may isang aling kukup-kup sa mga di ka nais-nais na alagain. May malagim na tsismis mula sa insidenteng iyon. Naglalako na raw ng mga siopaw si Aling Salvasyon sa Binondo. Ang totoo, giliw na giliw si Aling Salvasyon sa mga pusa. Ang dati niyang estante ng mga aklat ay napalitan ng mga pusa. Ang mga aparador, tokador, at kabinet ay naging mumunting silid ng sari-saring kuting. Namakyaw siya ng mga kahon nang mapag-alaman niyang mahilig sumiksik dito ang mga alaga. Retiradong librarian si Aling Salvasyon. Dahil sa kanyang kaalaman, nakaisip siya ng paraan upang isaayos ang koleksyon ng pusa. Hindi sila nakasalansan ayon sa taas, gaya ng ginagawa natin sa mga aklat. Iginrupo niya ang mga pusa ayon sa edad, personalidad, karanasan, at natatanging talento. Sa isang pahina ng katalogo, makikita ang ilang tala. Si Miming, 3 buwan, itim at malambing. Si Bola Bola, 2 taon, pintor, mananayaw. Si Takip Silim naman, 6 na taon, bulag pero matalas. Nariyan din si Daluyong, 7 buwan, antukin pero di batugan. Si Kahel, 2 linggong gulang pa lamang, mang-aawit. At si Jinky, 6 na buwan, pilay ang isang binti. Hindi naglaon, ginawang aklatang pusa ni Aling Salvasyon ang kanyang tahanan. Bukas ito sa sinumang nais manghiram ng mga aklat. May mga pusang room use only. Sila ang mga pusang lihim niyang paborito. May mga pusang maaaring hiramin ng ilang araw, linggo, o buwan, depende sa pangangailangan ng humihiram. May multa sa mga nahuhuling magsauli, isang kalderong paksiw, bakuna,
Isang boteng gatas, bolang estambre, o kaya yung mga posteng pangkalmot. Sa pagbubukas ng aklatang pusa, hinayaan ni Aling Salvasyon na mahanap ng sinuman ang nababagay na pusa. Naniniwala siyang laging may katapat na tao ang isang pusa. Isa sa unang bumisita sa aklatang pusa ay si Mr. Hernandez, ang may-ari ng Sa Tabi ng Dagat Seafood Restaurant. Naisip niyang manghiram ng 7 pusa na pantaboy sa daga at pang-akit sa swerte. Natapos ang hapon na nanghiram siya ng 11 sari kulay na pusa. Lunas sila sa mga natitinik, payo ni Aling Salvasyon. Ipahid mo lang ang kanilang paa sa lalamunan at malulusaw ang tinik. Nang sumunod na linggo, isang mag-anak ang bumisita sa aklatang pusa. Naghahanap sila ng bagong miyembro ng pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, napili nila si Lobo. Nasa isang sulok lang ito. Gumagalaw lang kapag naghihikab o nagiinat. Bakit tayo hihiram ng pusang malapit nang mamatay? Pagtataka ng anak. Nasaktan si Aling Salvasyon sa kanyang narinig. Wala na ba talagang halaga kapag nagkakaedad na? Pinangaralan ng magulang ang anak. Mas kailangan niya tayo para magkapamilya siya sa dapit hapon ng kanyang buhay. Nahiwagaan, ngunit naliwanagan naman ang isipan ng bata. Isang hapon, may bumisitang isang pintor. Dala ang kagamitan, nagtungo siya sa aklatang pusa upang maghanap ng inspirasyon. Lilikha ako ng obra maestra, pangako niya sa sarili. Nang ilatag ng pintor ang kanyang mga gamit, isang magaslaw na pusa ang lumublob sa mga lata ng pintura. Nagbalay sa canvas at saka nagmarka ng lagdang kalmot. Nabigla ang pintor sa nasaksihan. Madumi, sabog, walang kaayusan ang mga nilikhang larawan. Ngunit may taglay itong rigid. Sining. Hiyaw niyang waring nakatuklas ng mamahaling hiyas. Hiniram ng pintor ang pusang si Bola-Bola. Batid ni Aling Salvasyon na hindi na ito maibabalik pa. Sa ilang dekada niyang pagiging librarian, kilala na niya ang mga muka ng mga hindi nagbabalik. Kumalat ang reputasyon ng aklatang pusa sa Pook Palaris, pati na rin sa mga karatig lugar. Nariyan ang araw na dinayo ito ng 2 bus ng mag-aaral upang matuto sa halaga ng pagsagip ng mga pusakal. Nariyan ang humiling ang isang opisina ng 21 pusa upang magbigay aliw sa mga nabubugnot at naiinip nilang mga kawani. Sumigla ang mga empleyado nang naglaro at naglambing ang mga sorpresang pusa. Nahilig sa aklat ang mga mag-aaral ng Cruz na Daan Elementary School dahil gawain nilang basahan ng kwento ang mga pusa sa aklatan. Napabilis ang paggaling ng mga may sakit sa Santa Elena Municipal Hospital nang ipaglaban ng isang nurse na nakakatulong sa mga pasyente ang isang pusa. Maririnig ang mahinahong huni ng pusang yakap ang maraming nagpapagaling. Ngunit ang pinakamagandang nangyari sa aklatang pusa ay nang araw na makatagpo ng batang lumad na si Ugjab, ang mabangis na pusang si Daluyong. Pareho silang naging palaboy sa lansangan. Kapwa silang nawalan ng mga magulang. Kilala nila ang kalupitan at dahas. Ngunit ngayoy, natagpuan na nila ang bagong tahanan, ang bagong kakalingang pamilya. At natagpuan nila ang isa't isa. Unti-unting naglaho ang bangis ni Daluyong
sa bawat haplos sa kanya ng bata. Ilang oras silang nag-usap na wari bang matagal nang magkaibigan. Matagal ka na niyang hinihintay, bulong ni Aling Salvasyon kay Ugjab. Hindi na tambakan ng basura ang bakuran ni Aling Salvasyon. Hindi na rin ito tapunan ng mga kuting. Marami mang hiniram na pusa ang hindi na naibalik, maligaya naman ang ating mahal na librarian. Sa kung anong kalmot ng kapalaran, batid niyang ang mga dating sinagip na pusa ay siya na ngayong tagasagip sa sinumang nangangailangan. Si Ponyang at ang lihim ng kuweba. Nagmadali na naman ang kaibigan kong si Ponyang umuwi pagkatapos ng aming klase. Nagtataka man ako sa ikinikilos niya. Nakikitaan naman ang kanyang muka ng kasiyahan. Dati ay sabay kami naglalakad mula sa paaralan pauwi. Binabaybay namin ang dalampasigan kung saan nakahimpil ang mga bangka ng mga mangingisda sa aming pamayanan. Kabilang sa mga bangkang ito ang sa mga tatay namin. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay hindi na siya sumasabay sa akin o sa aming mga kaklase. Ponyang, sabay na tayong umuwi. Tawag ko sa kanya matapos ang aming klase. Hindi ako makakasabay sa iyo, Potpot. May pupuntahan pa kasi ako. Saan ka ba pupunta? Hindi ka pa ba nagugutom? Saka magdidilim na. Di ka ba natatakot umuwing mag-isa? Basta. Tanging salita na narinig ko sa kanya at tuluyan na niya akong iniwan. Nahihiwagaan pa rin ako sa kakatuwang gawi ni Ponyang. Kinabukasan, di ko natiis na hindi magtanong sa kanya. Kumusta ang lakad mo kahapon? Okay naman, Potpot. Pansin ko ang galak na minsan lang masilayan sa kanyang mga mata at labi. Saan ka ba nagpupunta? Pwede mo ba akong isama minsan? Sige, pag-iisipan ko. Matipid niya ang tugon. Madalas na walang kibo sa aming klase si Ponyang. Ngunit kapag tumunog na ang batingaw, hudyat na tapos na ang klase, nanunumbalik ang sigla at galak na nakikita sa kanyang muka. Minsan, palihim ko siyang sinundan. Ngunit napakabilis niyang maglakad. Bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin nang mapadaan kami sa may kakahuyan. Nangangamba rin ako para sa kanyang kaligtasan dahil madilim na sa daan. Pero naiisip kong napakatapang niya at hindi niya alintana ang panganib. Kinaumagahan, nagtungo ako sa kanilang bahay upang kumustahin siya. Sabi ng kanyang ina, maaga raw siyang umalis ng kanilang bahay. Nagtaka ako dahil Sabado at wala naman kaming klase. Sinubukan kong balikan ang lugar na dinaanan namin noong nakaraang gabi. Masukal ang kakahuyan. Binabawalan kaming pumunta roon ng mga matatanda ng mag-isa. May naglalakihang puno na may makakapal na sanga at dahon. At nakaharang ito sa daraanan. Tila nagbabanta na wag nang tumuloy. May matutulis at madudulas ding mga bato na sa isang maling hakbang ay makasusugat o nakadudulas. Nadaanan ko rin ang makipot na daan na may bangin sa dulo. Paano ito nakakayanan ni Ponyang? Ano ba ang mayroon sa kanyang pinupuntahan? Tanong ko sa sarili habang tinatalunto ng daan patungo sa kinaroroonan ni Ponyang.
Malakas ang kalabog ng aking dibdib sa pagsunod ko kay Ponyang, kaya saglit akong nagpahinga. Ilang sandali pa ay bumuhos ang malakas na ulan. Sa di kalayuan ay may natanaw akong malaking tipak ng batong hugis puno. Naisip kong baka maaari akong sumilong sa lilim nito. Hindi naging madali ang pagtungo ko roon. Madulas ang daan at matataas ang mga talahib. Nang matunton ko iyon, namangha ako sa aking nakita. Bungad pala ito ng isang kuweba. Kahit madilim sa loob, nagmadali akong pumasok upang makapagpatuyo. Sa loob, nakaramdam ako ng kakaibang uri ng lamig. Lalo akong kinabahan nang may marinig akong tunog na di ko mawari kung huni ba ng ibon o atungal ng mabangis na hayop. Takot man, pilit kong ginalugad ang loob ng kuweba. Nanlaki ang aking mga mata at napasigaw ako sa pagdapo sa balikat ko ng kabag, isang maliit na paniki. Nagtatakbo ako sa loob ng kuweba hanggang sa may matanaw akong liwanag. Sinundan ko ito at natagpuan ko si Ponyang sa dulo ng kuweba. May lagusan ito na nakabungad sa tabing dagat. Nakaupo siya at tila may kinakausap. Sinipat ko ang kinatatayuan niya, ngunit wala akong nakitang ibang tao. Nilakasan ko na ang aking loob at tinawag ko na siya. "Paano ka napadpad dito?" Gulat na usisa ni Ponyang. "Galing ako sa inyo. Sabi ng nanay mo, maaga ka raw umalis. Kaya sinundan kita patungo sa lugar na ito. Ngunit napakabilis mong maglakad, kaya di na kita naabutan." Napangiti si Ponyang. Hinawakan niya ang aking kamay at inalalayan pababa. Mayroon daw siyang ipapakita sa akin. Ilang hakbang mula sa dulo ng kuweba ay may mga maliliit na ulong sumisilip mula sa buhangin. Mga ulo ng maliliit na pawikan. Nanlaki ang aking mga mata. Isa palang kanlungan ng mga pawikan ang dulo ng kuwebang pinupuntahan ni Ponyang. Nasaksihan ko ang pagpupumiglas ng mga munting pawikan mula sa mga itlog. Maging ang maliliit na pagkaripas patungo sa dagat. Talagang kagilagilalas ang aking natunghayan. Sila ang dahilan kung bakit lagi akong nagmamadali galing sa eskwela. Tinitiyak kong ligtas sila sa anumang maaaring kumain o kumuha sa kanila. Paliwanag ni Ponyang. Kwento pa niya, una niyang nakita ang ilang inang pawikan noong minsang nangisda sila ng kanyang tatay. Natanaw niya ang mga ito na pumapasok sa kuweba. Bawal daw pasukin ang kuwebang iyon at mapanganib. Banggit sa kanya ng kanyang ama. Ngunit nanaig ang kagustuhan niyang makita sila ng malapitan, kaya tinalunton niya ang kuweba. Sa kanyang paniniktik, nakita niya ang pangitlog ng mga inang pawikan na bumabalik rin kinalaunan sa dagat. Dagdag pa niya, binabakuran niya ito ng mga putol na sanga ng kahoy upang di lapitan ng mga hayop na maaaring kumain sa kanila. Pinanood namin at sinundan ng maliliit na pawikang lumabas ng kuweba. Mula sa bungad nito, natanaw ko ang iba pang kamangha-manghang lihim ng kuweba. Sa taas ng yungib ay may mga batong tila nakalambiting espada. Mayroong ding maliit na batis na dumadaloy sa loob ng kuweba. Bukod sa mga kabag, may maliliit na mayang lumilipad palabas. Pambihira itong lugar na ito.
Masaya ako na hindi na lang ako ang nakakaalam sa kuweba. Sabay hagik-hik ni Ponyang. Habang papalapit sa dalampasigan, nag-uunahang tumakbo ang mumunting pawikan. Tinatawag sila ng dagat sa pamamagitan ng intayog ng mga alon at tilamsik ng tubig. Dahan-dahan, pinulot ko ang isang pawikan at binulungan ng paalam. At pagkatapos ay ibinaba uli sa buhangin at pinanood na lumayo. Maliliit man ang kanilang paghakbang, tiyak silang manunumbalik sa kanilang tunay na tahanan, ang karagatan. Agawan Base. Inaabangan ng lahat ng ibon at insekto ang pagkakataong ito. Ngayon malalaman kung sino ang maghahari sa buong burol. Tabla ang puntos ng dalawang panig. Nakasalalay sa huling palaro ang lahat. Agawan Base, mungkahi ni Kulisap, ang leader ng mga insekto. Sumang-ayon ang mga ibon. Pumili sila ng tig-isang puno para maging base ng bawat grupo. Ang unang makahawak sa base ng kalaban ang mananalo. Tiyak na ang panalo namin, pag-aangas ni Bagwis, ang agilang pinuno ng mga ibon. Anong magagawa nyo? Makikita mo, sagot ni Kulisap. Tahimik na nanonood si Pogo. Manghang-manga siya sa liksi ng mga manlalaro. Iniisip niyang sana ay kasali rin siya. Pero wala siyang panama sa iba. Gaya ni Uwak na parang sirkero sa galing umikot at kumurba sa ere. O kay Lawin na bukod sa bilis ay malalapad ang pakpak at matatalas ang kuko. Pinanood na lamang ni Pogo ang laban ng mga ibon at insekto. Sa una, dahil sa kanilang bilis, nakakalapit ang mga ibon sa piniling puno ng mga insekto. Pero lagi silang napipigil ng mga kalaban dahil sa kanilang dami. Dinudumog ng mga insekto ang mga ibon hanggang hindi na makalipad. Hindi naman mapahinga ang mga ibong nagtatanggol sa base. Dahil sa liit at dami ng mga insektong pilit na pumupuslit para maabot ang puno ng mga ibon. Napansin ni Bagwis ang nangyayari. Time out! Nagtipon ng mga ibon para umisip ng paraan. Nakikinig lamang sa likod si Pogo. Nahihiyang lumapit dahil pagtatawanan na naman siya ng mga kapwa ibon. Napakarami ng mga insekto. Mas mabibilis tayo, pero lugi tayo sa bilang. Mabilis tayong napagtutulungan. Nangangambang sumbong ni Uwak. May maitutulong ako. Paglalakas loob na sabat ni Pogo mula sa likuran. Natahimik ang lahat. Pati si Bagwis napatawa. Bakit? Malakas ka ba? Umiling si Pogo. Hindi po. Mabilis ka ba? Umiling ulit si Pogo. Hindi po. Malaki ka ba? Sa pangatlong beses, umiling ulit siya. Hindi po. Maliit ka at walang silbi ang mga pakpak. Narinig ng mga insekto ang malakas na sigaw ni Bagwis. Nagtawanan ng kalaban ng mga ibon at pinanood ang nangyayaring gulo. May naisip akong plano, sabi ng maliit na si Pogo. Lumapit ang makisig na Bagwis kay Pogo at naawa kahit ang mga insekto sa maliit na ibon nang sinabi sa kanya, "Bakit kami magtitiwala sa iyo? Umalis ka na."
makikita ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Pogo. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papalayo. Nang wala na ang kawawang ibon, hinarap muli ni Bagwis ang mga insekto. Tuloy ang laban. Sa isang iglap, nagsilipad sa iba't ibang direksyon ang mga ibon. Agad namang nakasunod ang mga insektong humahabol sa kanila. Huntiryahin si Bagwis, utos ni Kulisap na hindi nagpapatinag. Nagkumpulan ng napakaraming kulisap at sinimulang habulin si Bagwis. Si Bagwis ang pinakamatuling ibon sa gubat. Pero makikitang nagsisimula na rin siyang mapagod. Unti-unti siyang naaabutan ng mga insekto hanggang sa makuyog siya. Pabulusok siyang bumagsak sa lupa habang pinuputakte ng mga insekto. Talo na kayo, Bagwis. Oo nga't mahina kami kung nag-iisa. Pero malakas kami pag magkakasama. Pagmamalaki ni Kulisap. Agawin ng base, utos nito. Huli na nang mapansin ng mga insekto ang ngiti ni Bagwis. Nalinlang namin kayo, sabi ni Bagwis, sabay lingon sa base ng mga insekto. Sinundan ng lahat ang tingin niya. Saka lang nila napansin ang maliit na ibong tumatakbo sa malayo. Si Pogo, kumakaripas ang takbo, walang lingon-lingon at tinatawid ang paana ng burol. Dahil na kay Bagwis ang atensyon ng mga kalaban, walang nakapansin sa kanya. Mas bumilis ang takbo ni Pogo. Malabo nang makahabol ang mga insekto. Sariwa sa isip niya ang usapan nila ni Bagwis kani-kanina lang. Malaki ka ba? Tanong nito sa kanya. Sa pangatlong beses, umiling ulit siya. Hindi po. Pero kaya kong tawirin ang paanan ng burol nang hindi napapansin. Maliit nga ako. Kaya ko itong gawin. Makalipas ang ilang saglit, kumindat si Bagwis bilang pagsang-ayon. Umalis ka na. Hindi napigilang umiyak ni Pogo dahil sa tiwalang ibinigay ng ibong akala niyang nang mamaliit sa kanya. Natutunan niyang bago maniwala sa kanya ang iba, kailangan niya munang maniwala sa sarili niya. At nakarating na si Pogo sa puno. Panalo sila. Nanalo ang mga ibon sa larong agawan base. Napatunayan ni Pogo ang sarili sa mga kasama. Pero higit sa lahat, napatunayan ni Pogo sa sarili niya na kaya niyang tumulong. Kahit iba siya. Dahil iba siya.